2013, nung nagpunta ako ng Singapore to visit my cousin, and then I decided to find a job, look for a job. Yun, nag-apply ako sa mga hospitals. And then na-meet ko si Lawrence, isa ring nurse na job seeker din. So, parehas kami nag-a-apply ng trabaho sa mga hospital. Nagpunta-punta kami sa mga iba-ibang hospital. And then, in-invite niya ako sa isang life group. Yun. Tapos, nag-attend ako ng life group. After that, meron din siyang, in-invite niya rin ako sa Sunday service. And then, yun, pumunta ako sa Hope Singapore, sa Axis to. So, that time, yung sinasabi ng pastor is parang, yung message niya is directly towards me. That time, I responded, and then nag-receive na ako, nireceive ko si Jesus as my Lord and personal Savior. And yun, doon na nag-start yung journey ko as believer. 2015, yan, bumalik ako ng Philippines from Singapore dahil nawalan nga ako ng work. But then kinonect nila ako sa Hope Metro Manila, no, sa may sa may BSA Twin Tower. So nag-attend ako doon. Naging regular attendee ako, and then na-meet ko doon si Kuya Ronald and also si Miggy or si JM, no. And then after that, yun nga, na-challenge or nagkaroon ng challenge na challenge kami tatlo nila Kuya Ronald to start a life group in Pasig, no. So doon na nag-start. Nagsimula kami ng tatlo lang, si Kuya Ronald as our leader, si JM yung nag-i-invite din ng mga classmates niya. And then yun, ma-attend na, nandyan na sila Fai, sila Hans. And then sa Sorrento kami nagla-life group sa unit nila Miggy. And then na-meet din namin doon si Lance. Yan, na-meet ko si Lance doon, nakilala namin si Lance, and naging regular attendee rin. And magkakasama kami sa mga conferences. Tapos nag-invite din siya ng mga friends niya. Andyan sila Resty. And then, yun, nagkaroon din ako ng job. Nagkaroon ako ng trabaho sa Nagpayong High School as a nurse, no, sa clinic. Tapos doon, nag-start din akong mag-reach out kasi may mga students doon na nagpupunta. Meron kaming group doon ng first aider, yung mga batang emergency response team, kasi nga I'm also a nurse, so tinuturuan namin sila mag-first aid. And then, yun, in-invite ko rin sila, ni-reach out ko sila to attend the life group. Nagkaroon kami nakasama rin namin sila sa aming house church Pasig. May mga challenges din naman ako, syempre personally, sa work, and also sa ministry, no. By the time na nawalan ako ng work sa Singapore, 2015, hindi ako nakahanap ng lilipatan, no. So, I decided to come home, umuwi, and yun. Doon na din nag-start yung pag-attend ko sa Hope na sa Metro Manila. Pero that time, wala talaga akong trabaho. So, the challenge would be my finances, pero yung grabe yung provision ni Lord that time, no? And yun, tapos nag-start na nga yung, as I have said, yung Hope Pasig, yung House Church Pasig. And doon na nag-start ako maging support ni Kuya Ronald. And also, tapos dumating yung time na may tumawag na employer sa Singapore. So, I accepted na yung offer and bumalik ako sa Singapore, but there is also another storm or yung challenge na nangyari na that time. Pagkabalik ko sa Singapore to work again as sa ambulance nurse, no, naka-encounter ulit ako ng another storm or another challenge, which is yung nagkaroon ako ng problem sa health, yung sa GERD, yung gastroesophageal disorder, yung reflux ko o yung hyperacidity ko, no. Kaya medyo naging mahirap sa pagtatrabaho ko, kaya nakapag-usap kami nung boss ko na I decided to balik ulit ako ng Pilipinas. And then ayun, yun yung isang challenge na breakthrough na by the grace of God, na talagang ang hirap nung
yung sakit na laging sinisikmura, laging nasusuka, tapos parang feeling ko hopeless na ako. But then, I came back to Hope Pasig. So, merong isang conference na talagang dun na puspos ulit and na breakthrough yung paghihirap or yung challenge, and by the grace of God nga na overcome yung isang challenge na yun sa aking health, pati nakabalik ako ng work and yung sa aking ministry din. So my advice for the members of the House Church Pasig is to always seek God first. Siyempre, siya ang unahin natin. Pagkagising pa lang natin, seek God first, di ba? Na through our devotions, yung prayer, and let's get closer and closer to Jesus time to time, no? Para we will all grow in faith. And also, another thing is to surround yourself to the people who are matured in as a believer also, to help you be always encouraged sa mga life challenges, also para continue yung ating paglilingkod sa Panginoon, no, na attend also yung life group or yung house church, no, regularly, and also connect din sa Sunday service sa Hope Singapore. Lagi tayong mag-connect para we always receive the Word of God, yung blessings, yung breakthroughs na maaari din natin ma-share sa ibang tao at magamit natin sa ating mga pagsubok na haharapin pa, no? So let's all come together and let's pray together, and also we glorify Jesus in this place, in the House Church Pasig. Yan, so amen. I always pray na we all grow in love and mercy, and also we mature in the Spirit, we mature in our faith, na lahat kami mag-grow individually, and as a group naman, we encourage each other, magtulungan kami. We could pray for each other in times na ang isa sa amin ay napanghihinaan ng pananampalataya, no? So, nandito kami para sa bawat isa, and I also, yun nga, by grace of God, no, we all obey yung command ni God, yung sa Great Commission, no, sa Matthew 28 verse 19 to 20, that states na make disciples of all nations. Yun. And yun. So we could also, I'm praying in future that we could have our multi-life groups, and also we could have our own Sunday service din na gagawin namin para sa Hope Pasig. And we could help each other para sa aming mga magiging bago pang mga kaibigan, we could share our life together and in faith. Amen.